Guys, napanood niyo na ba yung movie na 'to, A Thief in the Night? Old movie nga pala yan, noong 1972. Meron siyang 3 part na series ng movie. Yung part 2 niya is A Distant Thunder, ayan. At saka yung pangatlo ay Image of the Beast. Dalawa pa lang napapanood ko diyan, hindi ko pa napapanood yung hulihan. Pero grabe yung anointing ng movie na yan. Piliin mo, na-summarize nila yung rapture at tribulation sa Bible. At dahil dun, marami akong nakita sa comments na yung mga panahon na yun, di ba old movie na nga siya nung 1972, yung pinakauna. Dahil dun, ang dami daw na nag-turn to God dahil dun sa palabas na yun, dahil dun sa movie na yun. Kung gusto niyo panoorin, pwede niyo siyang i-search sa YouTube. Ang nag-upload ay Christian Movies. Para na rin dun sa mga naguguluhan kung ano nga ba talaga yung rapture, kung meron nga ba talagang rapture. At syempre yung tribulation. Kasi ang dami nagsasabi na, ay, wala namang rapture, wala naman yan sa Bible. Ay, ang rapture na yun, hindi naman yan yung before tribulation, after tribulation yan, or during tribulation. Di ba napakaraming mga haka-haka kung anong totoo. Pero the mere fact na sinabi ni Lord sa Bible, sa Revelation 3 verse 10, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast what you have so that no one may seize your crown. Nakasaad nga dun, yung mga naging patient at nagtyaga at nag-accept sa kanya at sinunod yung mga utos niya, ay ililigtas niya at hindi niya ipapadanas yung trial na ibubuhos niya dito sa earth. At doon na nga papasok yung rapture. Yung mismong rapture na word, wala yan sa Bible. Pero yung caught up, meron yun. Ibig sabihin, yung iaangat niya tayo, iaascend niya din tayo kasama niya sa heaven. Pero guys, para mas malinawan kayo, mas mabuti na panoorin natin yung 3-part movie na binanggit ko kasi grabe yung anointing. Meron na tumatak sa akin dyan eh, na ayoko mag-spoil sa inyo kung papanoorin nyo, pero may tumatak sa akin dyan. Sinabi doon na, mahal niya ang Diyos, naniniwala siya sa Diyos. Mahal niya din si Jesus Christ. Pero ang mali lang niya, nung naiwan siya sa rapture, sa movie to ha, hindi sa totoong buhay, ang mali lang niya kaya siya naiwan sa rapture. Hindi niya tinanggap si Lord Jesus Christ as her Lord and Savior. Yung bida sa movie na babae. Yung bida kasing babaeng yun, nagsisimba siya. Pero dahil na rin dun sa pastor nung sa lugar nila, iba yung tinuturo. So, delikado din kapag ka yung pastor o yung namumuno sa isang church, eh, may maling aral. Marami siyang madadamay ng mga tao na imbis na tama yung marireceive nila na aral, imbis na maliligtas sila, eh, hindi sila naligtas, di ba? Dun sa movie na yun, kahit ilang beses nang ipakilala sa kanya si Lord Jesus Christ, tinatanggihan niya. Parang pinagpapaliban niya ba? Dinidelay niya yung salvation niya. Katulad ng iba, kahit ilang beses na nila narinig yung truth, yung about kay Lord Jesus Christ, parang ang hirap pa rin para sa kanila na tanggapin. At parang pinagpapaliban pa nila. Sasabihin na, saka na yan, busy pa ako. Di ba? Sino ba ang makikinabang? Di ba ikaw? Pero ikaw mismo ang tumatanggi para sa salvation mo. Imbes na libre na nga pinagkaloob ng ating Panginoong Sus sa pagkamatay niya sa krus para mabayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay para tayo ay maligtas at magkaroon ng walang hanggang buhay kasama niya sa langit. Alam ko guys, movie lang yun, pero nai-imagine ko na ang dami pala talagang maiiwan sa rapture. Kasi meron lang talagang maling aral na na-impart sa kanila. Yung maling aral na yun, yung magpapahamak sa kanila sa huli. Di ba yung nabanggit nga natin kanina? Kilala nilang Diyos, ina-acknowledge nilang Diyos, mahal nila si Jesus Christ. Pero dahil hindi nila tinanggap, take note guys, ito yung pinaka-importante sa lahat. Dahil hindi nila tinanggap si Lord Jesus Christ sa kanilang buhay bilang kanilang Lord and Savior, hindi sila nasama sa rapture. Kaya importante talaga ngayon pa lang, kung makakapagsisi na tayo sa mga kasalanan, mag-repent na tayo, lumapit na tayo sa ating Panginoon, tanggapin natin siya sa ating puso. Lord, come live with me. Lord Jesus Christ, come live with my heart. I am a sinner at hindi ko maliligtas ang aking sarili. Tanging kayo lang, Lord Jesus Christ, ang makapagliligtas sa akin. Be my Lord and Savior from now on. Sa simple ganun lang, na genuine repentance at genuine acceptance kay Lord Jesus Christ, doon tayo maliligtas. At hindi sa kahit ano paman. Talikuran na natin yung mga maling aral na na-impart sa atin simula pagkabata. Yung mga practices dito sa mundo, na pilit pa rin natin pinangahawakan kahit mali na. Bitawan na natin. Kasi sa huli, ikaw din ang magsasuffer. Kaya intindihin mo yung salvation mo. Napakahirap na iwan sa tribulation. Ako, parang hell on earth ang mangyayari. Nakakatakot. Kaya huwag mo nang pangarapin na matira sa tribulation. Ngayon pa lang, i-accept mo na si Lord Jesus Christ. Ngayon pa lang, isipin mo na yung mangyayari sa'yo kapag ka naiwan ka. Katulad nga dun sa movie na nabanggit ko kanina, sobrang pagsisisi niya na sana, nung hindi pa huli ang lahat, nung hindi pa nag-rapture, sana natanggap niya na si Lord Jesus Christ, hindi sana siya naiwan ng mga pamilya niya. Grabe dun pa lang sa fact na maiiwan ka ng pamilya mo, mag-isa ka lang. Diba sila lahat nasama sa rapture? Ikaw, na left behind ka tuloy. Dahil dyan sa, hindi mo mabitaw-bitawan na maling aral. Dahil dyan sa pride mo, na, ay, ayoko tanggapin si Lord Jesus Christ kasi hindi pa ako, makasalanan pa ako ngayon, iayusin ko muna yung buhay ko sa siya tatanggapin. Mali. The more na nagkakasala tayo, the more na lapitan natin siya, the more na i-accept natin siya, the more na mag-surrender tayo sa kanya. Kasi the more na nagkakasala tayo, the more na nagiging marumi tayo, the more na nababawasan yung pagkatao natin. The more na kailangan yan, i-feel ni Lord Jesus Christ ng kanyang presence, ng kanyang holiness and righteousness. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya kahit gaano kabigat yung kasalanan natin. Huwag natin kakalimutan na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay handa tayong tanggapin. Kahit gaano kalala yung kasalanan, kahit gaano kabigat yung kasalanan natin. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Diba God is love nga? Doon pala sa John 3:16, remember? For God so loved the world, that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Grabe, mararamdaman mo na talaga yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Na yung pinakamamahal niyang anak, ibinigay niya para sa'yo. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Hindi mo malang siya mabigyan ng oras. Hindi mo malang siya ma-priority. Lagi mo siyang hinuhuli. Ay, saka na yan, maintindihan naman niya ako eh. Hindi, mali yun. Ngayon pa lang, build a relationship with our Lord Jesus Christ. Kasi siya lang ang way, ang truth, at life. Maaaring naniniwala nga tayo kay God, nagpipray tayo kay God, mahal natin si God. Pero hindi natin kilala si Lord Jesus Christ. Pero ngayon pa lang, hanggat may oras pa, dahil alam naman natin na nalalapit na talaga ang kanyang muling pagbabalik. Tingnan niyo naman yung mga nangyari ngayon, di ba? Na sa Israel at sa Iran, at ang pagtulong ng US sa Israel. Lahat yan nakasaad sa Bible. At hindi lang aksidente ang mga nangyari na yan. Nandyan talaga sila para mag-indicate na nalalapit na talaga
Hindi man natin alam ang exact time and date, pero nariyan yan sa Bible, yung mga signs na yan, para tayo ay mag-ready, di ba? Live as if we are ready every day, di ba? Anytime soon, baka mamaya pag kumatok na si Lord Jesus Christ sa pintuan mo, nagkakasala ka pa rin. Nanonood ka pa rin ng porn, nagsusugal ka pa rin, nagsasuffer ka pa rin sa lust, di ba? Adultery, lahat ng kasalanan. Pero lahat ng kasalanan na yan, kaya tayong patawarin ng Diyos. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. Huwag tayong mahiya. Kasi the more na nagkakasala tayo, the more na mas kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi natin kaya yung buhay na to eh. Hindi natin kaya to na mag-isa lang. Di ba? Kaya nga tayo nag-fail. Kaya nga tayo napapariwara. Di ba? Kasi wala tayong guidance. Wala tayong proper guidance. Hindi sapat yung guidance lang ng magulang. Oo, mahalaga yan, yung guidance ng magulang. Pero, pag walang guidance ng Diyos, na nag-create sa atin, at walang presence ni Lord Jesus Christ sa buhay mo, ang hirap. Kaya hanggat maaari, gawin na natin yung nararapat bago pa mahuli ang lahat.